Welcome to another video. Shark day today. Guwapo. The galant shark. Tama naman yan. Napakatapang ng muka. BM na BM, no? So, when you're a banker back in the day, manager ka sa banker, may posisyon ka, ito kotse mo. Sobrang guwapo. Loving the color. Yung green na yan, it's a lucky color. Bagay sa bahay, oh. So, no? Napakaganda ng kulay. I'm really loving the color, no? Kung bibiling ko to, it's because of the color. Stock, bone stock. Tama yung mugs. Parang BMW 850 series. Diba? Parang BBS. Oh, yung likod. Kung gaano ka pogi, oh. First start for you. Here's the key. Yan. With the brown interior. Bango. Bango, bango, bango. First start of the day. Tisusi pa. 1999. 78,000 kilometers. Alright. Alright. So, the agenda for today. Beautiful Galant 99. Back to the 90s. No? Wala pa nung Camry nung araw, hindi pa panahon nung Camry nung araw during this year. Ito ang executive saloon nung panahon na yun. Anyway, the agenda for today or the video for today is this guy. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Oops, teka lang, hirap mag-drive. The fuel filter. Galant Shark. Papalitan natin yung fuel filter nito dahil, again, ang problema ng otong ito, nagsa-sputter or sinisinok ng konti when you are in drive. Lalo na pag traffic. So parang chug 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 chug, gano'n ng konti, no? The idling, hindi naman bumababa, hindi naman bumabagsak, hindi naman tumataas masyado, wala namang laro masyado yung idling. But then, naiinis talaga ako dun sa stutter niya. It very annoying. Very annoying, no? It's not supposed to be like that. So it needs to be fixed. So hopefully today, maayos na yon. I've asked around kay sa expert, si Miko, shoutout, Miko Varias. Siya yung expert pagdating sa mga Galant, Mitsubishi Galant, any generation, kabisado niya. So I asked him kung ano ba yon. So sabi niya, rule 1, always check the fuel system. So normally law, itong mga coaching ito, mahirap ata ang access na fuel filter, hindi napapalitan. And tinanong natin si Rocky. Sabi nga ni Rocky, hindi pa raw napapalitan ang fuel filter nito. So it's almost 30-year-old car, 1998 or 99, no? So baka mamaya madumi lang ang filter, kaya nagaganon. Makes sense. Sabi ni Miko, kadalasan ganun din daw yun pag sinisinok, fuel filter lang. So I'm hoping fuel filter, nabili natin to sa mga online na reseller. Na-meet ko sa groups. So lagay ko na lang din yung link. 400 pesos. And we are headed to GRC. Doon natin ipapakabit to dahil simple fix lang naman. So sana walang tao ngayon doon. Ano rin naman, it's 3 o'clock already. So 5 o'clock naman nag-asara yun. So malamang baka wala na masyadong tao doon, no? Alright. Sobrang lamig talaga ng aircon ng coaching to. Wala akong masabi. Ito pag gabi, pag sa office, dinadala ko tong sasakyan na to. Pinapatay ko yung aircon pag nasa-stuck ako sa traffic dahil sobrang lakas, sobrang lamig. No? Solid lang talaga. So, let's head over to Turk, syempre. Kasi it's already 3 o'clock. Yeah. Kuha lang ako na iced coffee and shawarma siguro. Cause I don't know kung gaano katagal gawin tong palit ng fuel filter na yan. So mamaya, I'll bring you along para makita natin saan yung location. And ayun, dug. Dug. Gumagano na yun. Pag traffic, tapos pag naka-engage yung drive, dug. So parang sinisinok, inuubo. Parang gano'n, ayun, oh. Nakakainis. So sana magawa. Para simple fix lang. Yeah, laking bagay nun kung magawa yun. So the experience of driving this Shark will be a lot great pag nagawa yun, ano? So sana ikaw lang ang problema. Tsaka sana tama tong part na to. Hindi ko alam eh. Alright? So we are in White Plains. Sabi rin ni Rocky,
lucky, hindi naman daw spark plugs kasi napalitan niya na yung spark plugs ito just recently ata. So tinanong ko kasi siya kung spark plugs kung napalitan na, kasi yun din ang duda ko, baka mamaya tuning lang yan. So anyway, fuel filter is also part of the tuning. So I'm hoping, yun lang, no? This car is so beautiful, yung loob, unmolested, bone stock. Ito lang ang pinalitan, ginawang 2 din. I actually don't like this one, parang hindi bagay sa kanya, no? So kung ako yan, gagawin kong single din na lang. So unmolested, super nice car. Hindi ko pa siya pinopost, ayoko i-post dahil sayang na sayang ako, dahil sobrang sariwa, sobrang fresh. Wala ka nang mahanap na ganito ka fresh na shark, dahil mostly ang mga shark binibihisan, pinapaporma. Kasi nga yung mga owners passionate sa Galant. Ang Galant kasi sikat sa atin eh, although di ko alam ba't walang resale value, no? So okay naman ang hatak nito. Ito, dinala ko ng Paranaque kagabi. The other day pala sa office, so yung gas niyan half, 40 kilometers, so may natira pa above 1/4, no? First time ko rin siyang nasubukan sa traffic, sa 2-hour traffic, bumper to bumper, parang ganyan sa EDSA the other night. So confident na ako sa kanya, kaya niya yung traffic minus the dub yun yung gumagano. Hindi makikita sa video eh. So yun lang. Solid na solid ang aircon. Sakto to pag summer. Sakto to, it's in the middle of February yan. Dug gumagano na naman, oh. So pagdating ng April niyan, may saktong-sakto aircon na ito. Sobrang lamig talaga. Turks is there. Bili tayo coffee. First time natin dadalhin si Galant sa Turks. Hassle talaga yun. Sana mawala. No? So having the red needles, pero yung gauge niya, simple lang. Walang kaarte-arte. Okay, bili lang tayo ng goodies dito. Compared to our other Galants, no? Or other Mitsubishi, at least meron na siyang cup holder dito. Kasi diba yung iba nandito nakalagay. So siya at least nandyan na. Ayan, Executive Saloon. During the time 90s, late 90s, sila Camry, sila Accord, hindi pa masyadong sikat yan. Pangit pa yung model na yun. Ang namamayagpag during that time is ito. Kung gusto mo ng Executive Super Saloon during that time, ito ang kukunin mo, no? Pero ngayon kasi during the late 2000s until now, Accord tsaka Camry na. Right, let's roll out. Thank you, Turks. GRC. So sana magawa, sana walang tao, para ayun, no? Nakakainis talaga eh. Pag naka-drive lang, pag naka-neutral wala. So I'm really hoping magawa siya para suabing-suabe na tong si Galant. If anyone out there looking for a Galant na shark na unmolested, super fresh, this is the freshest unit you can find. I'm telling you. Yung may-ari nito, nung the first owner, mahilig sa kotse, binili, tinago, maintain. Kita naman, no? Kita naman, walang kamarka-marka. 3:30 and yung weather mukhang uulan pa dahil madilim-dilim dun banda, no? So lately umuulan-ulan na naman ng konti. It's the middle of February, Valentine's bukas actually. Here in DRC, siyempre may mga kotse pero konti na lang. So inquire muna tayo. Dito gagawin yan eh. Yan, sabihin na yan dito. Okay, right. So sinecheck na, nasampa na natin, tinrabaho agad. Nasa ilalim ata yung fuel filter, di rin sila sigurado. Silip-silip. Sana nasa ilalim para mas madali. Parang wala. Hahanapin pa kung nasaan. Okay, bad news. Wala yung fuel filter sa engine. So malamang nandun yun sa may fuel sa likod dito. Sa may fuel tank. So ayaw nila galawin dahil di nila kabisado. So siguro kay Charlie na lang ulit. Baka sakali lang naman ako kasi it's a Thursday, walang pasok, Paranaque day. So siningit ko lang siya. So balik tayo kay Charlie. Siya na lang papatira ko dito, no? Sayang kasing araw, kala ko kaya nila. Anyway, see you next time. So tama sinabi ni Boss Miko, yung location daw ng fuel filter na to is medyo walanganin, mahirap. Hindi basta-basta nakakalikot ng mga regular na mekaniko, no? So dapat talaga sa medyo expertise sa mga ganito.
So si Charlie, kaya naman niya yan, I'm sure. Malaman lang niya kung saan yung location talaga. So siguro, tatanong ko na si Miko saan yung location para simulan namin ni Charlie. Siguro papuntahin ko na lang siya bukas ng gabi para magawa agad. Dahil gusto ko talaga magawa agad yan dahil nahahassle ako. Yun. So siguro balikan ko si Miko, tanong ko siya para nga malaman natin saan yung location. Dalawang shop tinanongan natin, pumunta pa ako dun sa isa. Dito din sa may Boni Serrano, ganun din sinabi, akala niya nandyan. So sabi ko, ako pa nagsabi wala dyan. So hindi rin nila kabisado, no? Anyway, unsuccessful day. Sorry. Kala ko mapakita ko sa inyo yung video na paggawa ng fuel filter ng Galante Shark, no? So siguro balikan ko na lang kayo. Kausapin ko muna si Miko and Charlie para ma-schedule ko, para ma-videohan ko rin. Gusto ko ma-document para at least na mapakita natin yung location ko saan, dahil hindi siya pangkaraniwan. It's a medyo extraordinary location ng fuel filter kasi normally nasa may engine bay lang yan, madali. Yung GTI nasa engine bay lang eh. Pero ito medyo nakatago ata. So kaya pala sabi ni Nico, kadalasan hindi napapalitan yan dahil hindi nakikita. Yung pala ibig niya sabihin. Now I know. Okay. Right, good morning. So Sabado na, it's 2 days after na dinala natin to kay GRC. So last night, Friday, bumalik si Charlie, chinek niya na. So the filter lives here. Yan, somewhere there sa ilalim niyan. So kakaiba ang location, no. So diyan nakatira yan. I'll put some pictures para makita nyo. Then she's running nice now. Ayan, naka-idle na. In-start ko na. Kasi testingin natin ngayon kung okay na yung sinok-sinok problem niya. So far parang maganda ang rev compared last time, mas kalmado. May nakita rin kami dito. Wait lang. Ito. So this vacuum line here, yan, butas, parang hinat-ngat ng daga. So that can also cause the problem dahil papunta sa intake yan, as you can see. So may singaw na hangin. So pinalitan na namin ng tubo kagabi. So hopefully it helps a lot to. Tapos kulang yung tubig, chinek ko. First time ko lang kasi binuksan yung engine talaga, sinilip. Then madumi yung engine oil, no, to. Ayan, madumi. Medyo madumi siya. So papapalitan ko na rin ng langis. Yan, maandar kasi eh. Pero last night medyo brownish na maitim. So papalitan na natin langis para mas okay, no? Kasi ginagamit-gamit natin ito minsan-minsan. So let's go for a test drive. Testingin natin, so sana ayos na siya, nawala na yung sinok. First drive, atras muna tayo. So yung ano pala, sorry, yung filter pala na nakuha natin is maling size. Pareho naman siya pero yung dulo is magkaiba. Magkaiba yung saksakan ng tornilyo sa dulo, no? So ang gagawin natin, ang ginawa lang ni Charlie muna, nilinis yung luma. Talagang kinuskus niya para matanggal lahat ng grime. Marami siyang nakuha, madumi nga yung lumang filter since stock mga ata yun. Bibili na lang siya, dala niya na yung sample ngayon. So bukas Sunday babalik siya para to fit yung original, yung bagong pyesa. So ngayon nilinis lang yung lumang filter muna. So ngayon is just for the sake of the video. Tingnan natin kung may improvement. Asa half na yung temperature kasi lumalabas yung ganung ingay pag medyo mainit na yung kotse, no? So ngayon parang okay naman. Medyo nawala, wala pa. So sana totoo na to. Tsaka gumaan yung auto. Gumaan siya. So sana may improvement. Baka nga yung vacuum line din yun eh, dahil butas talaga eh. Okay. So far so good. Ganda na LC, oh. Prado. Bago. Oh, teka.
Okay. Normally kasi sa traffic mo may experience yung ubo-ubo niya. So ngayon wala pa naman. Tingnan natin. Pag naka-stop tas drive. Okay. Parang wala na nga. Ayun oh. Meron pa konti. Okay. Meron pa akong konting naririnig, nararamdaman na sputtering. Parang konti na lang. So baka nga filter nga lang talaga. Kasi ito yung ginagamit nating filter sa likod is yung luma pa. Nilinis lang natin. So sana makakuha si Charlie ng bago. Dala niya na yung, alam niya na kung anong itsura. So para ma-compare niya sa shop mismo. Marami naman yun. Parang generic naman na fuel filter yun, no? But it's better. Hindi na kasing lala nung una. So mas okay na i-drive. Alright. Mas responsive na rin siya. One more try. Yan, neutral natin. With the aircon on. Sige, aircon natin. Para full testing, no? Drive. Yun, may konti pa. Tig, tig. Yun, no? May konti pa. Konti na lang. Hindi na kasing aggressive nung nakaraan. So, mukha nga fuel filter, no? So, pag brand new yan, baka totally mawala na. So, kasi gagamitin ko ito Monday dahil coding lahat ng kotse ko. Ito, 9, sakto siya. So, this will be my coding car. Ayoko masyadong gamitin din dahil I'm preserving the kilometers. 78. Yan din kasi yung magiging selling factor niyan, yung low mileage na yan, no? So siguro once a week, twice a week ko lang gagamitin to. Isa pa. Okay, nabawasan. Alright. So that's the vlog for you, for this Galant. Mukhang alam natin yung issue. So I'm just waiting for the new filter. Install namin. Bukas Sunday babalik si Charlie, i-install niya. So, sana naayos na, no? Thanks for watching. If still there, please do subscribe if you're not yet subscribed, just to help me out. If you're subscribed, please do like and leave a comment. Thank you. 2 different levels, I cannot relate.